Hello mga Vex! This is your Vicky Mon, Vicky Montana, and welcome to my Facebook Live! Masigla at punong-puno ng energy na bati ni Vicky sa harap ng kanyang kamera. So mga Vex, narito tayo ngayon sa harapan ng tindahan ni Aling Flora. Mangungutang tayo ng tuyo. Wala kasi kaming ulam ngayong umaga eh. Sandali lang mga Vex ha. Inalis ni Vicky ang tingin sa kamera at sumigaw para mangutang. Aling Flora! Pautang daw po ng 2 balot na tuyo, sabi ni nanay. Pagsahod daw po sa 4 piece ang bayad. Hay nako Vicky, kay aga-aga, utang agad ng bungad mo sa tindahan ko. Sabihin mo riyan sa nanay mo, magbayad muna siya ng mga utang niya. Ilang sahod na sa 4 piece ang dumaan pero hindi pa rin siya nagbabayad. Luging-lugi na ako sa kauutang niya. Sa kanya na napupunta ang puhunan at tubo ko. Malulugi ang tindahan ko dahil sa inyo. 2 balot lang naman, Aling Flora. Sige na po. Pagagalitan ako ni nanay kapag umuwi ako na walang dala eh. Nakikiusap niya sabi sa matanda. Pinapagalitan ka na nanay mo dahil pabigat ka. Ang tanda-tanda mo na pero pakainin ka pa rin ng mga magulang mo. Kung naghahanap ka ng trabaho, di nakatulong ka sa kanila. Hindi yung pabidyo-bidyo ka riyan, wala namang nanonood sa'yo. Sumimangot naman si Vicky nang mapunta sa kanyang usapan. Sige po, Aling Flora. Salamat na lang po. Umalis si Vicky sa tindahan ni Aling Flora at muling humarap sa kamera niya. Muli siyang napasimangot nang makitang wala pa rin nanonood sa live niya. Lagi naman siyang walang viewers, pero pinagpatuloy pa rin niya ang live habang naglalakad pabalik sa bahay nila. Mga Vex, alam niyo ba, 2nd year high school lang ang tinapos ko. Gusto kong magtrabaho pero ang daming hinihingi na requirements. Wala nga kami pambili ng ulam, panggastos pa kaya sa requirements ang magkameron. Kahit tinderang papasukan ko, humihingi pa rin ng police clearance. Mahirap lang ako, pero hindi ako kriminal. Ang hirap mamuhay sa bansa natin, no? Parang gusto ko nalang matulog at managinip na mayaman ako, para kahit papano makatakas ako sa hirap ng buhay. 25 years old na ako pero natigilan sa pagkukwento sa FB Live si Vicky na makita ang tumatakbong lalaki patungo sa direksyon niya. Natulala siya nang magtagpo ang mga tingin nila. Nahahawig ito sa Korean actor na si Ji Chang-wook. Nakangiti lang siya habang nakatingin dito. Unang tingin pa lang, alam niyang nahulog na agad siya dito. Minalas man siya sa pangungutang, pero maswerte pa rin siya at may napadpad na ganito kagwapong lalaki sa lugar nila. Napanood na niya sa K-drama ang ganitong eksena. Aksidenteng mabubunggo ni Guy si girl. Matutumba si girl at sasaluhin naman ni Guy. At doon magsisimula ang love story ng dalawa patungo sa happily ever after. Ngunit naputo lang daydreaming ni Vicky nang makitang may humahabol sa lalaki. May dalang tubo ang mga humahabol dito. Sa takot niya, tumakbo rin siya at sinabayan sa pagtakbo ang lalaki. Sandali, ayoko pang mamatay! Sigaw niya sa lalaki. Nagtataka naman itong bumaling sa kanya. Bakit ka ba tumatakbo, miss? Hinahabol tayo ng mga lalaking yun. Ano ba ang kailangan nila sa atin? Tanong niya habang patuloy sa pagtakbo. Wala silang kailangan sa'yo, miss. Akong hinahabol nila at hindi ikaw. Mabilis na tumakbo ang lalaki at tuluyan siyang iniwan. Hintayin mo ako, opa! Sigaw niya, pero hindi siya pinansin ng lalaki. Nawalan ng pag-asa si Vicky. Unti-unti na niyang nararamdaman ng panghihina. Malapit na rin ang mga lalaki sa kanya. Akala niya maswerte na siya, pero sadya yatang malas siya. Katapusan ko na. Hindi ko man lang natupad ang pangarap ko na maging vlogger. Kahit pangalan ng lalaki, hindi ko man lang nalaman. Wala na akong pag-asa. Dismayado niyang sigaw. Pinilit pa rin niyang magpatuloy sa pagtakbo kahit ramdam niyang malapit nang bumigay ang mga tuhod niya. Naiiyak si Vicky sa sasapitin niya, pero naudlot ang pagtulo ng luha niya nang makipag-unahan sa pagtakbo ang mga lalaki sa kanya. Napansin pa niya ang tingin ng mga ito na parang nagtatanong kung anong ginagawa niya bago siya lampasan. Nanghina siya at napaupo sa daan. Napagod siya sa pagtakbo, hindi naman pala siya kasama sa hinahabol ng mga ito. Bakit kasi nakitakbo ka rin, Vicky? Kahit siguro kriminal hindi ka hahabulin. Walang lalaki magkaka-interes sa'yo. Sabi niya sa sarili. At pinagtuunan na lang ng pansin ang kanyang live na walang nanonood. Pinuto niya ang live at umuwi na sa bahay nila. Tulad ng inaasahan, sermon ang sumulubong sa kanya mula sa nanay niya dahil hindi siya pinautang sa tindahan. Nakakahiya kayang mangutang sa tindahan
lalo na sa masungit na si Aling Flora. Hindi na lang niya pinansin ang sermon ng ina at nag-isip na lang siya ng panibagong content para sa susunod niyang video. Nagbabaka sakali talaga siya nasisikat sa vlogging. Mabilis daw kasi ang pera roon basta makapal ang mukha mong humarap sa kamera, lalo na kung maganda ang vlogger. Check naman siya sa dalawang kriteria na yon. Pero yun nga lang, liguwak pa rin siya sa views hanggang ngayon. Samantala, napangiti si Lexus nang patuloy sa pagsunod ang grupo ng kalalakihan sa kanya. Sinadya niyang magpahabol para dalhin ang mga ito sa lugar kung saan nag-aabang ang mga pulis. Tumigil siya sa pagtakbo at humarap sa mga to. Pawang mga ngisi ang nakita niya sa mukha ng mga lalaki. Pero naalerto ang mga ito nang dumukot siya sa bulsa. "May baril siya! Atras!" Sigaw ng isang lalaki. Pero napahinto sa pag-atras ang mga ito nang ilabas ni Lexus ang pakete ng marshmallow mula sa bulsa niya. Kinain niya ang natitirang laman ng pakete bago itinaas ang kamay. "Ayoko na, pagod na ako. Susuko na ako," sabi ni Lexus sa mga ito. "Tama ako, duwag ka. Hindi ko mapapatawad na nabulilyaso ang pagnanakaw namin dahil sa'yo. Isa kang ahas sa grupo namin. Sigurin yan!" Maangas at galit na sabi ng tumatayong leader sa grupo. Humihiyaw na sumugod ang mga lalaki kay Lexus, ngunit napahinto na naman ang mga ito. Nadapa pa ang ibang lalaki nang lumabas ang nagtatago mga pulis sa paligid. "Pulis to! Taas ang mga kamay!" Walang nagawa ang grupo ng mga lalaki kundi sumuko. Masamang tingin ang ipinukol ng mga ito kay Lexus habang isa-isa ang mga itong inaaresto ng mga pulis. Humiti lang naman si Lexus sa mga ito. "Good job, Lexus. Hindi ako nagkamali na kaya mong lutasin ang trabahong to. Bueno, nasa bank account mo na ang bayad sa serbisyo mo. Tatawagan na lang kita kapag may trabaho ulit ako para sa'yo." Puri sa kanya ng kapitan sa operasyon ng mga pulis. "Salamat, kapitan. Aalis na po ako." Magalang niyang paalam sa mga ito. Kinuha ni Lexus ang nakahimpil niyang motorsiklo na iniwan niya sa lugar na yon. Tapos na ang trabaho niya bilang asset ng pulisya at oras na para bumalik sa tunay niyang trabaho bilang agent ng Fortress. Para siyang double agent sa ginagawa niya. Pero inuuna niya ang trabaho sa Fortress kaysa sa pagiging asset ng mga pulis. Tinatanggap lang niya ang binibigay na trabaho ng mga pulis kapag konektado yun sa kasalukuyang misyon ng grupo niya ang kaso. Habang nagmamaneho, tinawagan niya ang sarili niyang grupo sa Fortress gamit ang suot niyang earpiece. "Yo, what's up, dude? Ang aga mong tumawag ah. Mukhang magandang balita ang ibibigay mo." Bungad ni Lennon sa kabilang linya na laging nangunguna sa pagsasalita. "Naubusan ako ng marshmallow. Kailangan ko ng stock sa bulsa ko." "Ibig sabihin, alam mo na ang lokasyon ng big-time bank robber na hinahanap natin?" Masayang tanong ni Kiefer. Inaasahan na ni Lexus na mauunawaan agad ng mga kasama ang gusto niyang iparating sa mga ito. Hindi nawawala ang marshmallow sa bulsa niya kapag may misyon ng grupo niya. Isa yung palatandaan na sasabak na naman sila sa laban. Marshmallow ang nagpapakalma sa kanyang pagkasabik sa bugbugan. "Oo, nakuha ko impormasyon nila sa grupong pinasok ko. Ipapadala ko ang lokasyon sa inyo." Sagot niya. Pinindot ni Lexus ang special device na nakalagay sa unahan ng motor niya. Gamit yon, na ipadala niya sa mga kasama ang lokasyon ng target. "Good job, Agent Snake. Magtungo ka sa lugar na yun at magmasid. Kailangan nating makuha ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot sa likod ng pagnanakaw sa malalaking bangko sa bansa." Puri at utos sa kanya ni Captain Pigeon. "Noted, Kapitan." Sagot niya at mabilis na nagmaneho patungo sa kabilang bayan kung nasaan ang hideout ng mga bigating magnanakaw. Nang sumunod na mga araw, excited si Vicky sa naisip niyang bagong content para pumatok sa masa ang video niya. "Saan ka naman pupunta, Vicky?" Masungit na tanong ng nanay niya habang naghugas ito ng mga plato. "Mag-ghost hunting po ako, Nay, para sa bago kong video." Nakangiti niyang sagot, pero pinukpok siya nito ng hawak na baso. "Aray ko naman, Nay. Ginagamit po sa pag-inom ng baso, hindi pang pukpok sa ulo ko." Nakanguso niyang reklamo habang hinahaplos ang tinamaan ng baso. "Sinusubukan ko lang ayusin ang naalog mong utak, Vicky. Tigilan mo na kasi ang video-video na yan. Sa tagal mo nang ginagawa yan, may napala ka ba? Wala naman, di ba?" "Nay, sigurado na po ako ngayon na magiging viral ng video ko. Patok ang ghost hunting ngayon dahil malapit na ang undas." "Diyos ko, Vicky. Ghost hunting sa tanghaling tapat?
Anong makikita mo sa ganitong oras? Nakakatakot po kasi mag-ghost hunting sa gabi, Nay. Tumakbo si Vicky nang ibabato ng nanay niya ang baso sa kanya. Lumayas-layas ka na, Vicky. Mainit ng panahon pero mas lalo mo pang pinapainit ang ulo ko. Opo, Nay. Aalis na po ako. Babalik din po ako bago sumapit ang gabi. Hala, bahala ka sa buhay mo. Mag-iingat ka. Napangiti naman si Vicky. Galit man siyang tinataboy ng nanay niya, pero naroon pa rin ang pag-aalala nito sa kanya. Opo, Nay. Ito na magiging simula ng pagbabago ng buhay natin. Pagkaalis ng bahay, nagtungo agad si Vicky sa paradahan ng jeep. Binola pa niya ang driver para makalibre siya ng pamasahe patungo sa pupuntahan niya. Pumayag naman ito basta magtatawag siya ng pasahero. Nang makarating si Vicky sa kabilang bayan, hinanda niya ang kamera para mag-record ng video. Papasukin niya ang abandonadong bahay na may napapabalitang may multo dahil ilang taon nang hindi bumabalik ang may-ari. Inakyat niya ang mataas na pader para makatawid sa kabila. Nahirapan siya sa pag-akyat dahil sa taas niyon. Pero nasa itaas na siya ng bakod nang mapansin niyang bukas naman pala ang gate. Leche na yan? Bakit hindi ko naisip dumaan sa gate? Nagpakahirap pa akong umakyat dito. Bukas naman pala ang gate. Baka kasuhan ako ng trespassing kapag dito ako dumaan. Nagmamadali siyang bumaba sa pader at sa gate siya dumaan para makapasok sa bakuran ng bahay. Pagpasok sa loob, nilibot agad niya ang kamera niya sa paligid. Hindi pa siya nagtatagal sa pagkuha ng video nang marinig niya ang paghinto ng sasakyan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng puno na may matataas na damo nang bumukas ang gate. Tinutok niya ang cellphone niya sa mga lalaking pumasok. Inalis na mga ito ang itim na bonnet na nakatakip sa muka. Nagtatawanan pa ang mga ito habang buhat ang malalaking bag. Ayos, tiba-tiba ang lakad natin kagabi. Masayang sabi ng isang lalaki bago pumasok ang mga ito sa abandonadong bahay. Maingat na sumunod si Vicky sa mga lalaki. Sumilip siya sa sirang bintana habang nakatutok ang kamera niya sa mga ito. Ginamit niya ang zoom in para makita ang ginagawa ng mga lalaki. Napasinghap siya nang ibuhos na mga ito ang laman ng bag sa ibabaw ng mesa. Ang daming pera. Bulalas niya. Kaagad niyang tinakpan ng bibig nang bumaling sa kanya ang mga lalaki. Naalerto ang mga ito at nagmamadaling lumabas nang makita siya. Mabilis naman siyang tumakbo para tumakas. Nasa panganib na siya pero hindi pa rin niya nakalimutan na mag-live sa Facebook. Hello mga Vex, this is your Vicky Mon, Vicky Montana, and welcome to my Facebook Live. Mga Vex, first time ko naranasan to. Hinahabol ako ng mga lalaki at ang daming nila. Famous na ako mga Vex. Masaya niyang sabi kahit walang nanonood sa live niya. Patuloy lang siya sa pagtakbo at bahagya pa niyang tinutok ang kamera sa likuran niya para ipakita ang mga lalaking humahabol sa kanya. Napansin niyang sumakay ang mga ito sa sasakyan para habulin siya. Mga Vex, nakita niyo ba yun? Hindi nila hahayaan na makawala ako. Ganyan sila ka-obsess sa akin. Ipapakita ko sa inyo na totoo ang sinasabi ko. Hahabulin nila ako kahit saan ako pumunta. Nakangiti niyang sabi bago sinuong ang masukal na gubat. Walang direksyon ng pagtakbo ni Vicky hanggang sa nadulas siya at gumulong pa ibaba. Tumama ang katawan niya sa mga bato. Ramdam niyang nasusugatan siya dahil doon, pero mahigpit pa rin ang hawak niya sa cellphone. Kahit anong mangyari, hindi niya yung bibitiwan. Nakasalalay roon ng pagbabago ng buhay niya. Naramdaman ni Vicky ang pagtalsik ng katawan niya. Umikot siya sa ere at bahagyang nahilo. Pipikit na sana siya dahil sa panghihina. Pero nagkaroon ulit siya ng lakas na makita kung sino ang taong babag sa kanya. Naroon ang lalaking mukhang Korean actor at nakatingin ito sa kanya. Kaagad naglaro sa isip niya ang isang K-drama scene na napanood niya. Sasaluhin siya ng lalaki at pareho silang matutumba sa lupa. Aksidenteng maglalapat ang kanilang mga labi. Pero sinampal siya ng katotohanan nang umiwas ang lalaki. Bumagsak siya sa lupa at tuluyang nawala ng malay. Samantala, kunot noo si Lexus habang tinitingnan ang babaeng nakadapa sa lupa. Hindi ito kumikilos at mukhang nawala ng malay. Tumingin siya sa itaas ng pader na may 9 hanggang 10 metro ang taas bago muling ituon sa babae ang mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit naroon ang babae, pero natatandaan niya ito. Ito rin ang babaeng sumabay sa pagtakbo niya habang hinahabol ng grupo ng mga magnanakaw. Agent Snake, nawawala ang linya mo. Naririnig mo ba ang sinabi ko? Malapit ka na sa hideout ng mga bank robber. Patungo na rin ang backup mo para mahuli sila.
Wika ni Agent Dolphin sa kabilang linya. Clear and noted. Pero may aksidenteng nangyari sa lokasyon ko. Aksidente? Anong aksidente yan? May casualty ba? May babaeng nahulog mula sa pader na aakyatin ko. Sugutan siya at walang malay. Kung ipagpapatuloy ko ang misyon, maaari siyang mamatay. Kung ililigtas ko naman siya, may posibilidad na makatakas ang target natin. Narinig ni Lexus ang pagmumura ni Agent Dolphin sa kabilang linya. 3 araw rin siyang nagmasid sa bayang yon para matunto ng eksaktong lokasyon ng hideout. Masasayang ang pagod nila kapag umalis siya, pero hindi nila pwedeng baliwalain ang buhay ng isang tao. Dalhin mo muna sa likas na lugar ang babae, Agent Snake. Ipapakuha ko na lang siya sa ibang agent para dalhin sa ospital. Utos ni Captain Pigeon. Si Captain Pigeon ay si Avaline, na ngayon ay kapitan ng Spy Division. Affirmative, Captain. Lumapit si Lexus sa babae. Inexamine niya ang katawan nito. Marami itong sugat sa braso. May punit din ang suot nitong maong pants na parang sumabit sa matalas na bagay. Hindi naman niya sigurado kung nabalian ito ng buto. Napansin niya ang cellphone sa kamay nito. Sinubukan niyang kunin yon para tawagan ng pamilya nito. Pero mahigpit ang hawak nito sa cellphone kahit walang malay. Binuhat na lang niya ang babae patungo sa sasakyan. Hinintay niya ang agent na kukuha sa babae para muli niyang maipagpatuloy ang misyon. Nakatayo siya sa gilid ng sasakyan nang bigla itong magising. Facebook Live ko! Sigaw nito at nagmamadaling tiningnan ang hawak na cellphone. Ano ba yan? Nalobat pala ang cellphone ko. Reklamo nito. Mas nag-alala pa ito sa Facebook Live kaysa sa mga sugat nito sa katawan. Sumilip si Lexus sa loob. Kumaayos ng pakiramdam mo, iwan na kita rito. Hintayin mo na lang ang susundo sa'yo. Sabi niya sa babae. Tumingin naman ito sa kanya. Sandali itong natigilan, pero sinampal din ito ang sariling pisngi. Ayoko nang mag-imagine. Pinapahamak lang ako ng imahinasyon ko. Sabi naman ito sa sarili bago muling tumingin sa kanya. Totoo ka ba, Opa? Tanong nito sa kanya na halata ang kalituhan sa muka. I am real. Why? Wala lang. Baka kasi nananaginip lang ako. Malabo kasing mangyari na nakasakay ako sa sasakyan ng isang gwapong lalaki na tulad mo. Mukha kang Korean actor at ang lakas maka-K-drama ng peg ko. Pero lagi naman ako napapahamak sa tuwing may pumapasok na K-drama scene sa isip ko. Baka panaginip lang talaga to. Sagot nito habang tinatapik ang magkabilang pisngi. Nawala ang atensyon ni Lexus sa babae at natuon yun kay Agent Dolphin nang magsalita ito sa earpiece niya. Agent Snake, naririnig mo ba ako? Tanong nito sa kabilang linya. Yes, I'm here. May nadetect na bomba ang radar natin sa lugar na yan. Umalis ka na riyan, Lexus. Nagmamadaling sabi ni Agent Dolphin kasunod ng sigaw ni Captain Pigeon. Agent Snake, abort the mission now. Nagmamadaling sumakay sa sasakyan si Lexus. Mabilis niyang pinatakbo yon para makaalis sa lugar. Narinig niyang may sinasabi ang babaeng kasama niya, pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na pagsabog mula sa likuran. Hindi naman siya tumigil sa pagmamaneho kahit malayo na siya sa pinangyarihan ng pagsabog. Ano yun? Bakit sila nagpaputok? Kakaibang paputok nila, masyadong malakas. Namamanghang sabi ng babae habang nakatingin sa likuran ng sasakyan. Nasaan na kaya mga lalaking humahabol sa akin kanina? Bigla na lang silang nawala. Anong sasabihin ko sa 6 kong followers kapag napanood nila ang live ko? Nakakainis naman. Minsan na nga lang may humabol sa akin na wala pa. Nakilala mo ba mga lalaking nakita mo, miss? Interesado niyang tanong. Hindi eh. Ngayon ko lang sila nakita. Alam mo ba, ang dami nilang pera. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko pero napakarami talaga. Natatandaan mo ba ang mukha nila? Siyempre naman. Matalino kaya ako. Hindi nga ako dumaan sa bakod kanina para hindi ako makasuhan ng trespassing kapag dumating yung may-ari ng bahay. Kaya saglit ako dumaan para makapasok ako sa loob. Di ba ang talino ko? Aakyat sana ako sa pader kaso wag na lang. May gate naman. Proud ditong sabi. Kulang na lang ay mapanganga sa gulat si Lexus dahil sa pag-iisip na meron ito. Hindi na niya sinansala ang kasiyahan nito. Natuon na lang ang atensyon niya sa sinasabi ni Captain Pigeon sa kabilang linya nang marinig nito ang sinabi ng babae. Kilala niya ang target natin, Agent Snake. Makakatulong siya sa atin. Dalhin mo siya sa ligtas na lugar at kunin mo ang impormasyong alam niya.
Iwasan mong malaman niyang trabaho mo at ilihim mo rin ang pakay mo sa kanya. Mananatiling top secret ang misyon natin hanggat hindi natin napapatunayan na ligtas ang trabaho natin sa kanya. Sambit nito sa kanyang earpiece. Maliwanag, Captain. Mahina niyang sagot dito habang patuloy siya sa pagmamaneho. Saan tayo pupunta, Opa? Muling tanong ng babae. Sa ospital. Kailangan masuri ng doktor ang kalagayan mo. Sagot niya na hindi na pinansin ang tawag nito sa kanya. Nako, wag mo akong dadalhin sa ospital. Wala akong perang pambayad dun. Okay lang naman ako eh. Lumaki ako sa palo ni nanay at mas masakit pa ang palo niya sa mga to. Ihatid mo na lang ako sa kanto malapit sa bahay namin para hindi na ako mambola ng jeepney driver makalibre lang ng pamasahe. Ako ang gagasto sa check-up mo, miss. Mas mabuting masuri ka ng doktor para masiguro natin na ligtas ka. Dahil ikaw ang magtuturo kung sino ang mga bank robber. Dugtong pa niya sa isip. Ang gwapo mo na, ang bait mo pa. Sana ikaw na ang Mr. Right ko. Sagot nito at pa-cute na tumawa. Ako nga pala si Vicky Montana. Ano pangalan mo? Add friend kita sa Facebook ha? Muli na naman itong sabi. Hindi yata ito na uubusan ng sasabihin. Sagutan na ito pero may lakas pa rin para dumaldal. Wala akong Facebook. Ay, sayang naman. Gusto mo bang gawan kita ng Facebook account? Sa isang araw pang expire ng FB10 ko. Kaya may load pa ako ngayon. Sabihin mo lang sa akin ng kompleto mong pangalan at... Hindi ako interesado. Bumaba ka na, Miss Vicky. Narito na tayo. Putol niya sa sasabihin nito. Ang bilis naman. Hindi ko man lang na-feel ang pagiging leading lady ko. Pwedeng humiling ng 5 minutes pa. Libot lang tayo sa paligid ng ospital habang nag-uusap. Please? Mamaya na tayo mag-uusap pagkatapos ng check-up mo. Okay, Opa. Masigla nitong sabi, bago ito bumaling sa pintuan ng sasakyan. Paano ba ito bubuksan? Bakit ang higpit ng lock? Sa bahay namin pa ako lang ang kandado. Pero itong sasakyan mo ang hirap ispilingin. May orasyon ba to bago buksan? Sinipa pa nito ang pinto ng sasakyan niya nang hindi nito yun mabuksan. Dumukwang si Lexus palapit kay Vicky. Binuksan na niya ang pinto bago pa nito masira yun. Bumaba ka na, Vicky. Hindi ito kumilos. Naramdaman niya na parang may nilalanghap ito. Umayo siya ng upo bago tumingin dito. Nakita niya kung paano nito nilalanghap ang hangin sa paligid niya. Hey, narinig mo ba ako? Bumaba ka na. Untag niya dito. Sandali lang, Opa. Inuubos ko pa ang amoy mo. Ang bango mo kasi. Amoy marshmallow. Ang tamis. Ang sarap papakin. Sagot nito habang nakapikit. Hindi na niya ito pinilit. Bumaba na lang siya sa sasakyan at umikot sa tapat nito. Hinawakan niya ito sa braso at hinila palabas bago isara ang pinto ng kotse. Aray, dahan-dahan naman, Opa. Nakita mo naman na may sugat ako, oh. Wala ka man lang kalambing-lambing sa sugatang tulad ko. Ang gwapo mo pero nakakainis ka rin pala. Aray, sabi. Malakas nitong hinampas ang braso niya. Pero binaliwala niya lang yon at binuhat ito papasok sa ospital. Matatagalan sila kung palagi itong magmamatigas at mangangatwiran ng walang saysay. Ibaba mo ako, Opa. Hindi bagay sa akin na buhati ng gwapong katulad mo. Kapag may nakakita sa atin na inggitera, baka sabihin niya napakabait mong amo dahil buhat-buhat mo ang katulong mo. Kawawa naman ang beauty ko nun. Patuloy lang sa pagsasalita si Vicky habang patuloy rin siya sa paglalakad. Gusto niya tahimik na paligid, pero hindi siya naiinis sa kaingayan nito. Hindi yata ito napapago dahil salita pa rin ito ng salita hanggang suriin ng doktor. Bukod sa mga sugat, maayos naman ang resulta ng mga test sa katawan nito. Umalis na rin sila ng ospital pagkatapos makuha ang mga gamot sa sugat ni Vicky. Nagmamaneho na siya pa uwi nang maisipan niyang magpakilala kay Vicky. I'm Lexus Heatherberg. Nice to meet you, Vicky Montana. Saad niya para makuha ang atensyon nito. Nagtaka siya dahil tahimik ito, kaya saglit siyang tumingin dito. Nakita niyang nakatungo ang ulo nito at mukhang nakatulog habang nasa biyahe. Itinigil muna niya ang sasakyan sa gilid ng kasada at inayos ang pwesto ng dalaga. Marahan niyang hinawakan ng ulo nito at isinandal sa upuan. Napapagod ka rin pala. Grabe naman kasi, sobrang daldal mo. Naubos din sa wakas ang energy mo. Nakangiti niyang sabi bago muling bumalik sa pagmamaneho. Nagising si Vicky nang marinig ang mga boses sa paligid niya.
Nagtaka siya nang makita ang mga hindi pamilyar na muka sa harapan ni Lexus. Nanatili muna siyang nakahiga sa sofa at pinapakinggan ang pag-uusap ng mga ito. Hawak-hawak pa rin niya ang cellphone sa kamay niya. Magtapat ka, Lexus. Anong dahilan kaya dinala mo rito ang babaeng yan? Dinig niyang sabi ng boses ginang. I'm sorry, but I can't tell you, Mom. Siya ba ang tinatago mo sa amin kaya ayaw mong mag-asawa? Boses naman ng Ginoo ang narinig niya. Dad, wala siyang kinalaman dito. Please stop accusing me. Hindi lang talaga ako interesado sa mga babaeng inirereto mo sa akin. Kuya Lexus, magtapat ka na sa amin. Pamilya mo kami at hindi kami tututol kung may girlfriend ka. Pero dapat mo ring isipin na pinapahalaga ng pamilya natin ng kasal. Nararapat lang napakasalan mong babae bago mo ibahay. Dinig naman niyang boses ng isang binata. Hindi ko siya binabahay, Leonard. Ngayon ko lang siya dinala rito at wala kaming relasyon. Bakit mo siya dinala rito kung wala kayong relasyon? Umayos ka sa paliwanag mo, Lexus. Kararating lang namin galing sa bakasyon sa Paris. Tapos ito ang makikita namin. Kami ang sosurpresa sa'yo pero kami ang nasurpresa mo. Kapag hindi ko nagustuhan ang sasabihin mo, ipakakasal ko kayong dalawa. Mabilis na bumangon si Vicky nang marinig ang sinabi ng mommy ni Lexus. Kasal? Hindi po, wag po. Mabilis niyang sabi. Bumaling sa kanya ang tingin ng lahat. Napalunok naman siya nang makita ang nanunuring tingin ng isang ginang. Kung ganon, ipaliwanag yung dalawa kung bakit magkasama kayo sa bahay. Nag-isip ng paliwanag si Vicky, pero wala siyang maisip na dahilan kung bakit sila magkasama ni Lexus. Ang natatandaan niya ay nakatulog siya sa biyahe pagkatapos niyang marinig ang pagpapakilala nito. Bumaling naman siya kay Lexus para humingi ng kasagutan. Bakit tayo magkasama sa bahay niyo? Inosente at nagtataka niyang tanong sa binata. Kukuha lang ako ng gamit dito para dalhin sa trabaho. Pero dumating ang pamilya ko at nakita nila tayo magkasama. Paliwanag naman ni Lexus. Ganun ba? Pasensya na po sa abala. Wala po talaga kaming relasyon. Aalis na po ako. Paalam niya sa mag-anak. Tipid siyang umiti sa pamilya ni Lexus bago tumalikod. Pero muli siyang bumalik sa tabi ni Lexus nang maalalang wala siyang pera para makauwi. Pwede mo ba akong ihatid? Wala nga pala akong pamasahe. Bulong niya. Pero likas yatang malakas ang paninig ng mommy nito at narinig pa rin ang sinabi niya. Ihatid mo siya sa pupuntahan niya, Lexus, at mag-uusap tayo pagbalik mo. Tahimik namang umalis si Lexus. Nagmamadaling sumunod si Vicky rito dahil sa takot niya sa nanay nito. Naging tahimik sa biyahe si Lexus. Hindi ito sumasagot kapag tinatangka niya makipag-usap dito. Kunot-noo ito at halatang hindi maganda ang mood. Nanahimik na lang siya hanggang tumigil ito sa tapat ng street nila. Dito na lang kita ihahatid, Vicky. Bumaba ka na. Kailangan ko nang umalis. Seryoso nitong sabi. Sige, pakibuksan na lang ang pinto. Tahimik itong dumukwang para abutin ang lock ng pinto sa gilid niya. Bumalik ito sa upuan nang mabuksan ng pintuan. Vicky, ito ang mga gamot mo. Hanggat maaari, huwag kang lalabas ng bahay niyo. Ha? Bakit naman? Tanong niya bago tanggapin ang supot na binibigay nito. Naisip niya na paano kapag inutusan siya ng nanay niya na mangutang kay Aling Flora. Siya lang naman ang maaasahan sa kanila dahil maliliit pa ang mga kapatid niya. Sumunod ka na lang kung ayaw mo mapahamak. Masungit nitong sabi. Ang kapahamakan laging nandyan, Opa. Makakaligtas ka lang kung hindi mo pa oras para kunin ni Lord. Saka hindi ako pwedeng magkulong sa loob ng bahay. May obligasyon din ako sa amin. Pakainin na nga ako ni nanay. Pati ba naman pag-utang sa tindahan at kapag inuutosan niya akong lumabas, hindi ko pa ba susundin? Katwiran niya bago bumaba sa sasakyan nito. Kaagad naman itong umalis pagkasara niya ng pinto. Naglakad si Vicky patungo sa bahay nila. Pero kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may nagmamasid sa kanya sa paligid. Hindi niya alam kung dala lamang yun ng aksidente o talagang may nakatingin sa kanya. Wala naman siyang napansin kakaiba nang tumingin siya sa paligid. Baka guni-guni ko lang yun. Bali wala niyang sabi. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad at baka abutan siya ng dilim sa daan. Nag-charge agad siya ng cellphone pagdating sa bahay at kinabukasan na niya muling nabuksan ang Facebook account niya. Napasayaw sa tuwa si Vicky nang makitang nadagdagan ng isang followers niya.
OMG! Thank you, Lord! Ito na po ang simula ng pagbabago ng buhay ko. Masaya niyang sabi. Nag-live muna siya sa Facebook para magpasalamat at kamustahin ang bago niyang follower. Pinapanood naman siya nito kaya masaya siyang batiin ng Facebook user na yon. Shoutout sa iyo, Marshmallow! Salamat sa pag-follow! Ang tamis ng pangalan mo ang sarap papakin! Biro niya rito sa Facebook Live sabay tawa. Ilang minuto rin siyang nagbabad sa live at kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Hindi naman nagko-comment si Marshmallow. Hindi rin ito nagpapadala ng react kaya mabilis niyang pinutol ang live. Nang mawalan siya ng load, ilang araw din siyang hindi nakapag-live sa Facebook. Pero sa tuwing nagla-live siya, si Marshmallow lang ang nanonood sa kanya. Naging habit na niya yon at madalang na rin siyang lumabas ng bahay, maliban na lang kung uutusan siya ng nanay niya. Nalilibang siyang makipag-usap kay Marshmallow kahit siya lang ang nagsasalita. Marshmallow, padalhan mo naman ako ng isang puso. Ang tahimik mo kasi. Nasabi ko na yata sa iyo ang talambuhay ko pero no comment ka lang dyan. Hiling niya rito. Natuwa si Vicky nang mag-comment ito, pero Marshmallow ang pinadala nito sa kanya at hindi puso. Ang mahiyain mo naman, Marshmallow. Ilang linggo mo na akong pinapanood pero hindi ka pa rin nasasanay. Malungkot ba ang buhay mo? Kung may pagkakataon na magkita tayo, hindi ka malulungkot kapag kasama mo ko. Pasasayahin kita, pangako yan. Nakangiti niyang sabi. Nakatanggap naman siya ng isang heart emoji mula kay Marshmallow. Napatili siya at hindi maitago ang kilig. I love you na talaga, Marshmallow. Nakakakilig ang mga simple mong comment. Pahayag niya. Binigyan naman siya nito ng kumikindat na emoji. Tawa lang siya ng tawa at yun ang unang beses na nag-usap sila ni Marshmallow. Hindi yun literal na pag-uusap, pero masaya siya dahil nagre-react na ito sa mga live niya. Isang araw, pinagtuunan ni Vicky i-edit ang nakunang video sa abandonadong bahay. Sinadya niyang takpan ang mukha ng mga lalaki para mabaliw ang manonood kung sino ang mga to. Halos 2 araw ang ginugol niya sa pag-i-edit bago yun natapos. Hoy Vicky, kanina ka pa nakatutok sa cellphone mo. Maglinis ka na alis na tayo. Kanina pa naghihintay ang tatay mo sa labas. Baka wala na tayong abutan sa handa ng tiya Dolor mo. Singhal ng nanay niya. Hindi po ako sasama, Nay. Dito na lang po ako sa bahay. Sagot niya habang hinihintay mag-upload ang video niya sa Facebook. Bahala kang magtiyaga dyan sa tuyo. Isasama namin ng mga kapatid mo para naman makalibre kami ng tanghalian at hapunan doon. Isara mong mabuti ang mga pinto at bintana. Baka gabihin kami sa pag-uwi. Bili nito bago lumabas ng bahay kasama ang 5 nakababata niyang mga kapatid. Opo, Nay, mag-iingat po kayo. Pakisabi po kay Tia Dolor happy birthday. Isharod mo po ako ng lumpiang Shanghai at pansit. Samahan mo na rin ng afritada kung meron. Bili niya sa ina, pero tinawanan lang naman siya nito. Kung meron pang kahit anong tirang handa, ipagsasabi kita sa tiya mo. Siya, aalis na kami. Kumuhay naman siya sa mga ito bago niya isinara ang pinto. Bumalik si Vicky sa kanyang silid habang hinihintay pa rin na mag-upload ang video niya sa FB. Naging successful naman yun at may comment agad siyang natanggap mula kay Marshmallow. Delete your video and double lock your door. Basa niya sa comment nito. Nagtaka siya dahil yun ang unang beses na nag-comment ng malinaw si Marshmallow. Pero hindi niya ito sinunod. Binitiwan niya ang cellphone sa gilid ng higaan bago humiga. Matutulog na lang siya dahil ubos na ang load niya. Wala siyang ideya kung ilang oras siyang nakatulog, pero nagising lang siya nang marinig ang malakas na pagbagsak sa loob ng silid niya. Bumangon siya para tingnan yun, pero napasigaw siya nang makita ang 2 lalaki. May takip sa mukha ang mga ito at hawak ng isa ang cellphone niya. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Nakalakang pinto namin . Saan kayo dumaan? Sunod-sunod niyang tanong sa mga lalaki habang umaatras siya sa kabilang bahagi ng higaan niya. Nabura ko na ang video. Tapusin mo na yan. Sabi ng lalaking may hawak sa cellphone niya. Humugot ng patalim ang ikalawang lalaki, pero nakatuon pa rin ang atensyon niya sa lalaking may hawak sa cellphone. Nagmamadali siyang lumuhod sa harapan nito nang ibabato nito ang cellphone. Parang awa mo na, sir. Huwag mong sisirain ang cellphone ko. Patayin niyo na lang po ako. Huwag niyo lang sisirain ang cellphone ko. Magagamit pa yan ng mga kapatid ko. Pinaghirapan niyang bilhin ni nanay at tatay. Mapapagalitan nila ako kapag sinira mo yan. Pagmamakaawa niya sa mga ito, pero hindi nakinig ang lalaki.
Bumagal ang ikot ng mundo ni Vicky nang itaas ng lalaki ang kamay at ibabato na nito ang cellphone niya sa sahig. Mas nag-alala siya sa cellphone kaysa sa kaligtasan niya. Dugo at pawis ang puhunan ng tatay niya para mabili yun. Iniingatan niya yon dahil malaki ang sentimental value nun sa kanya. Nasa ganoon silang akto nang biglang pumasok ang isa pang lalaki sa silid ni Vicky. Bumaling ang atensyon dito ng dalawang lalaki. Sinamantala naman ni Vicky ang pagkakataon at inagaw ang cellphone niya sa isa sa mga lalaki kanina. Hinagat niya ang kamay ng lalaki para bitiwan nito ang cellphone niya. Aray! Peste kang babae ka! Umalis ka riyan! Sinampal siya ng lalaki. Sumalampak sa sahig si Vicky. Mahapdi ang pisngi niya pero masaya naman siya at nabawi niya ang cellphone mula sa lalaki. Babangon na sana si Vicky pero muli siyang nasubsob sa sahig nang may dumagan sa likuran niya. Please lang, huwag niyo nang dagdagan ng sakit ng katawan ko. Kotang-kota na ako sa bugbog ng isang araw pa. Impit niyang daing. Pinilit niyang umalis sa ilalim ng nakadagan sa kanya. Nabigla naman siya nang makitang isa yun sa dalawang lalaki. Lumayo siya sa walang malay na lalaki para makita ang nangyayaring gulo sa silid niya. Namangha si Vicky nang makita si Lexus na parang action star kumilos. Mabilis nitong naagaw ang hawak na patalim ng isang lalaki. Pinilipit nito ang braso ng kalaban sabay sipa sa tuhod. Napaluhod ang lalaki sa sakit at sa simpleng hampas ni Lexus sa likod ng ulo nito ay agad itong nawala ng malay. Inalis ni Lexus ang takip sa mukha ng dalawa bago iharap sa kanya. Pamilyar ka ba sa dalawang to? Tumingin si Vicky sa dalawang lalaki bago umiling. Ngayon ko lang sila nakita. Pero bakit narito ka? Anong ginagawa mo rito, Opa? Binitiwan ni Lexus ang lalaki. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya yon at inilalayan siya nitong tumayo. Nasa panganib ang buhay mo dahil sa video mo. Kailangan mo makipagtulungan sa akin. Makipagtulungan saan? Hindi ko maintindihan. Bakit nasa panganib ang buhay ko? Anong video ang tinutukoy mo? Marami na ako nagawang video pero hindi ko alam kung alin ang tinutukoy mo sa mga yon. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Pero kailangan mo sumama sa akin, Vicky. Hinawakan ni Lexus ang braso niya at hinila siya palabas ng silid. Pero nahinto sila nang may boses silang narinig. Vicky, bakit iniwan mo bukas ang pintuan? Nataranta si Vicky nang marinig ang boses ng nanay niya. Hinila niya si Lexus pabalik sa silid niya. Hala, paano to? Anong sasabihin ko kay nanay at tatay kapag nakita nila to? Kinakabahan niyang sabi sa binata. Sabihin mo pinasok kayo ng magnanakaw. Simpleng sagot ni Lexus. Hindi sila maniniwala kapag yun ang dahilan ko. Wala namang nanakawin dito sa bahay namin eh. Tulungan mo kung itago sila sa ilalim ng higaan. Bilisan mo, Opa. Nagtulong nga sila ni Lexus para ilagay sa ilalim ng higaan ang walang malay na dalawang lalaki. Ikaw, magtago ka rin. Baka makita ka ni nanay at tatay sa kwarto ko. Tinulak niya si Lexus patungo sa aparador. Kahit imposibleng magkasya ito roon, ay pipilitin pa rin niya itong itago. Pero nagmatigas si Lexus at biglang humarap sa kanya. Nasubsob siya sa dibdib nito at nawalan siya ng balanse dahil sa pagtulak niya. Sinalo naman siya ni Lexus bago pa siya matumba sa sahig. Pumatong siya sa ibabaw nito at yun ang inabutang eksena ng mga magulang niya. Anong kalokohan to, Vicky? Bakit may kasama kang lalaki sa silid mo? At bakit magkapatong kayo, ha? Galit na tanong ng nanay niya. Mabilis na tumayo si Vicky at hinarap ang galit niyang ina. Nay, magpapaliwanag po ako. Naputo lang sasabihin ni Vicky nang hablutin ng nanay niya ang buhok niya. Nay, nasasaktan po ako. Mali po ang iniisip mo. Pakinggan mo muna ako, Nay. Naluluha niyang sabi. Pero malakas siya nitong sinampal. Kahit para silang aso at pusa ng nanay niya, ay ngayon lamang niya ito nakita na sobrang galit na galit at nagawa pa siyang sampalin. Tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata ni Vicky, lalo na nang makita niya ang nanghihinang tingin ng tatay niya. Dismayado ang itsura nito, pero nanatili itong kalmado. Vicky, mahirap lang tayo, pero pinalaki ka namin ng may takot sa Diyos. Bakit mo nagawa ang bagay na to, ha? Alam kong kulang tayo sa mga material na bagay. Kahit na palagi kitang nasisinghalan, hindi ako nagkulang sa mabuting pangaral sa'yo. Nangihina at umiiyak na sabi ng nanay niya. Nay, mali po ang iniisip mo. Pinasok po ng magnanakaw ang bahay natin at tinulungan lang ako ni Lexus. Paliwanag niya, pero sinampal ulit siya ng nanay niya.
Magpapalusot ka rin lang yung hindi pa kapanipaniwala. Ano nga nakawin sa bahay natin, ha? Totoo po ang sinabi ko, Nay. Tinago namin sila sa ilalim ng higaan. 2 lalaki po ang pumasok sa bahay natin. Muntik pa nga nila akong patayin eh. Butit dumating si Lexus para iligtas ako. Ito po sila oh. Halos himatayin ang nanay ni Vicky nang ituro niya ang walang malay ng mga lalaki sa ilalim ng higaan. Alam niyang nawalan ng silbi ang paghihirap nila ni Lexus na itago ang mga ito. Pero kailangan niyang patunayan sa mga magulang na hindi nagkulang ang mga ito sa pangaral sa kanya. Makulit lang siya at pasaway, pero masunurin siya sa mga magulang niya. Diyos ko po, Arman, 3 lalaki ang pinapasok ng anak natin sa silid niya. Saan ba tayo nagkulang sa pagpapalaki sa kanya? Bakit niya ginawa sa atin to? Iyak nito sa bisig ng tatay niya. Sa salas tayo mag-usap. Seryosong sabi ng tatay ni Vicky. Laglag ang balikat nito at bigong-bigo sa nasaksihan. Nandumo naman si Vicky. Hindi naniwala ang mga ito sa mga paliwanag niya. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod sa salas kasama si Lexus. Nagharap-harap sila roon kasama ang mga magulang niya. Pumasok naman sa kabilang silid ang mga kapatid niya at ayaw makisali sa usapang matatanda. Nay, tay, wala po talaga kaming relasyon ni Lexus. Hindi po ganoon kahabang buhok ko para mabingwit ang ganito kagwapong lalaki na parang opa. Hindi nga po ako nililigawan ng mga tambay rito sa atin eh. Paano pa kaya ang katulad niya? Totoo po ang paliwanag ko kanina. Niligtas niya lang po ako. Bakit kanya ililigtas kung wala kayong relasyon? Sabat naman ng tatay niya. Dahil mabait po siya. Isa po siyang superhero na walang kapa. Inililigtas niya mga nasa panganib at isa ako sa maswerteng iniligtas niya. Kaagad niya sagot sa tatay niya. Totoo ba yun, lalaki? Muling tanong ng tatay ni Vicky habang nakatingin kay Lexus. Nagtaka si Vicky nang tumayo si Lexus. Yumuko ito sa harapan ng mga magulang niya at formal na nagpakilala. Good evening, ma'am, sir. I'm Lexus Heatherberg, your daughter's boyfriend. Napatayo si Vicky sa sinabi ni Lexus. Malakas niya itong pinalo sa braso. Hoy, Lexus, magsabi ka ng totoo. Seryoso niyang angan. Anong boyfriend ang sinasabi mo riyan? Huwag mo akong paasahin sa malaki dramang eksena na sinasabi mo at baka mapahamak na naman ako. Napakaswerte ko naman sa'yo kung boyfriend kita. Naalog ba ng pakikipagsuntukan mo kanina yung ulo mo, ha? Tama na yan. Sapat na ang narinig ko. Lexus, gusto kong makausap ang mga magulang mo ngayon din. Formal na sabi ng tatay ni Vicky. Kukontrahin niya sana ang sinabi nito pero napahinto siya nang magsalita na naman si Lexus. Tatawagan ko po agad sila, sir. Sagot nitong walang alinlangan. Nanghina si Vicky sa takbo ng usapan. Parang hindi siya narinig ng mga magulang niya at ginagatungan pa ni Lexus ang iniisip ng mga ito. Ano bang nangyayari sa opa niyang to at nakikisabay sa hinala ng mga magulang niya? Tinawagan agad ni Lexus ang mga magulang nito sa harapan ng mga magulang niya. Nawalan ng pag-asa si Vicky nang marinig na pupunta ang mga ito sa bahay nila. Hindi rin nagtagal nang dumating ang mga magulang ni Lexus kasama ang 4 pang mga lalaki. Inilabas ng mga ito ang mga lalaking walang malay sa silid ni Vicky. Muli silang nagtipon sa maliit na salas ng bahay nila habang nag-uusap ang 2 pamilya. What is this all about, Lexus? Gabi na pero tinawagan mo pa kami ng daddy mo. Ano bang emergency yung tinutukoy mo? Tanong ng mami ni Lexus. Mrs., nakita ko ang anak mo at ang anak kong dalaga sa silid niya na magkapatong. Hindi ko pa hihintulutan na bastusin niya ang pamamahay ko. Kung may relasyon silang dalawa, humarap siya sa amin at huwag niyang hintayin na wala kami bago siya pumunta. Bantay sa lakay ang anak mo. Sabat ng nanay ni Vicky. Kung ganon, anong gusto niyong mangyari? Tanong naman ng daddy ni Lexus. Gusto kong maikasal ang mga anak natin sa lalong madaling panahon. Sagot naman ng tatay ni Vicky. Tay, bakit naman po ako kasal agad? Reklamo ni Vicky. Gwapo si Lexus at crush niya, pero may mga pangarap pa siya at hindi pa siya handang mag-asawa sa edad niyang 22. Tay, baka pwedeng idaan muna natin sa mabuting usapan to. Hindi pa po ako handa mag-asawa ng ganito kagwapong lalaki. Baka araw-araw kong isipin na panaginip lang ang lahat. Sansala pa ni Vicky sa tatay niya bago siya bumaling sa mga magulang ni Lexus. Ma'am, sir, pasensya na po sa abala.
Mali lang pong iniisip ng mga magulang ko. Wala po kaming relasyon ni Lexus. Huwag po kayong papayag sa kasal. Iniligtas lang po talaga ako ni Lexus kanina. Vicky, tumigil ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Ikaw ang agrabyado rito dahil ikaw ang babae. Saway sa kanya ng nanay niya. Nay, ilang beses ko po bang sasabihin na wala kaming relasyon ni Lexus? Kilala niyo po ako. Hindi ko kaya magsinungaling sa inyo. Magiging unfair kay Lexus kung ipapakasal niyo kaming dalawa. Anong mapapala niya sa akin? Wala akong katangian na kamangha-mangha. Sa tingin niyo ba magugustuhan ako ng isang lalaking mayaman, gwapo at amoy marshmallow? Alam ko pong hindi magandang mag-isip ng masama sa kapwa. Pero paano kung iba ang pakay niya sa akin? Hindi niyo ba naisip yun? Pangungumbinsi niya sa mga magulang. Mukhang malapit ng maniwala ang mga ito sa kanya. Pero muli yung naglaho nang bigla siyang yakapin ni Lexus sa harapan ng mga magulang nila. Huwag mong ibaba ang sarili mo, Vicky. Natatangi ang pagkatao mo at mahal kita kahit ano pa ang katayuan mo sa buhay. Mahal ko ang pagiging totoo mo at maganda ka sa paningin ko. Tanggap kita kahit ano at sino ka pa. Madamdamin at puno ng emosyong sabi ni Lexus. Natigilan si Vicky. Nangilid ang mga luha niya sa mga mata. Ngayon lang niya narinig ang mga salitang yun. Mahirap paniwalaan dahil hindi niya kilala si Lexus. Hindi niya alam kung nagsisinungaling ito o nagsasabi ng totoo. Pero napasaya nito ang puso niya kahit alam niyang hindi yun totoo. Kahit papaano ay nabawasan ang pagmamaliit niya sa kanyang sarili. Gusto niyang maniwala sa lahat ng sinabi ni Lexus. Pero nawala yon nang mahina itong nagsalita. Sumang-ayon ka muna sa ngayon, Vicky. Mas ligtas kung mananatili ka sa tabi ko. Maiiwasan din ang posibilidad na mapahamak ang pamilya mo. Pag-usapan na lang natin ang paghihiwalay kapag nahuli na ang gustong pumatay sa'yo. Marahan siyang pinakawalan ni Lexus at hinarap ang mga magulang niya. Ma'am, sir, pasensya na po kung hindi niyo nagustuhan ang eksenang nakita niyo kanina. Pero handa po akong pakasalan ng anak niyo. Magalang nasabi ni Lexus sa mga ito. Let's prepare their marriage tonight and bind them together tomorrow morning. Pahayag ng daddy ni Lexus. Nagkasundo ang dalawang pamilya tungkol sa kasal. Nagpadala na lang sa takbo ng usapan si Vicky. Kahit anong pagkontra ang gawin niya, hindi naman siya pinapakinggan ng mga ito. Sa loob ng isang gabi ay nabuo ang plano at kinabukasan din ay naganap ang biglaang kasal nila ni Lexus. Parang shotgun wedding ang nangyari. Pero dahil sa mga sinabi ni Lexus tungkol sa kaligtasan niya, umayo na lang siya sa pangyayari. Natakot din siya sa pagsugod ng dalawang lalaki kanina. Muntik na siyang mapatay. Ilang oras lang ang preparasyon ng kasal, pero maayos pa rin yung ginanap sa simbahan sa bayan nila. Mayaman ang pamilya ni Lexus kaya mabilis na gawa ng paraan ng kasal nila. Sa isip-isip niya ay kung walang pera si Lexus, malamang inambot na ng dekada ay hindi pa rin sila kasal. Kahit na magkasama sila sa iisang bubong. Halos mapuno naman ang simbahan dahil sa mga tsismosa niyang kapitbahay. Buong street yata nila ang naroon ngayon para saksihan ang biglaan niyang pagpapakasal. Hindi pumasok sa imahinasyon ni Vicky na balang araw ay magsusuot siya ng wedding gown at maglalakad patungo sa altar. Pero pangarap niya makapag-asawa ng kamukha ng paborito niyang Korean actor. Nagkatotoo ang pangarap niya. Kaya lang ay may dahilan ng lahat ng yun. Hindi gaanong nakakakilig. Wala kasing pumamahal. Sapilitang kasal pa. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare. Hindi na niya nasundan ng seremonyas ng kasal dahil sa mga nangyari. Wala sa sarili siyang humarap kay Lexus. Itinaas ni Lexus ang belo niya. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at marahang pinagdikit ang kanilang mga labi. Pumikit siya at naalala niya ang sinabi noon ng tatay niya tungkol sa halik. Mas maganda raw mangyari ang unang halik sa harapan ng altar. Mas pure daw ang intensyon at pagmamahal ng lalaki kapag ganoon. Oo at nangyaring sa harapan ng altar ang unang halik niya. Pero alam niyang hindi pagmamahal ng dahilan yon, kundi shotgun wedding. Nangyari ang kasal dahil konserbatibo ang pamilya nila at kaligtasan nilang lahat. You're gorgeous, Vicky. Bulong ni Lexus. Binuksan ni Vicky ang kanyang mga mata. Nagtagpo ang mga tingin nila ni Lexus. May nakikita siyang pagkamangha sa mga mata nito habang nakangiti. Pero pagkabahala naman ang pinapakita ng mga mata niya. May problema ba? Muling tanong ni Lexus.
Ang ganda ng ngiti mo, Lexus. Napaka-perpekto ng itsura mo ngayon at pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat. Natatakot ako magising sa masakit na katotohanan na pansamantala lang ang lahat ng to. Nawala ang ngiti sa labi ni Lexus. Hinawakan ito ang kamay niya bago ito bumaling sa mga tao. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan, Vicky. Mag-usap tayo kapag tayong dalawa lang. Pinilit ngumiti ni Vicky sa harapan ng mga tao para walang masabi ang mga tsismosang dumalo sa kasal niya. Ilang restaurant ang biglang nag-cater sa reception nila dahil nga biglaan ng kasal. Mabuti na lang at maraming kilalang restaurant owner ang mga magulang ni Lexus. Sigurado si Vicky na wala namang mapipinta sa mga tsismosa niyang kapitbahay sa kasal nila dahil hindi kinulang sa handa. Nakapag-sharon pa nga ang iba. Seryoso ang mukha ni Lexus habang binubutonis ang polo niya. Napahinto ang kamay niya at napatitig sa refleksyon niya sa salamin. Pumasok sa isip niya ang eksena ng kasal nila ni Vicky ilang buwan na ang nakakaraan. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya sa ganda ni Vicky habang suot ang wedding gown nito. Nakatitig lang siya rito habang naglalakad ito patungo sa kanya. Biglaan ang kasal nila pero iniisip niyang ng oras na yon na maswerte siya kay Vicky. Pero ngayong magkasama na sila sa iisang bahay, lagi na lang umiinit ang ulo niya. Araw-araw na lang ay kinukunan siya nito ng video. Lexus! Lexus! Sigaw ni Vicky sa labas ng silid niya. Magkaiba sila ng kwarto sa kondo niya kung saan niya napiling tumira pagkatapos ng kasal. Gusto niyang umiwas sa hiling ng apo ng pamilya niya. Magkaiba man ang silid nila ni Vicky, pero lagi naman itong pumupunta sa silid niya kung kailan ito gusto. Yun ay para lang kulitin siya sa vlog nito. Pero habang tumatagal ay nakakasanayan na niya ang kakulitan nito. Naninibago nga siya kapag walang maingay sa unit niya. Parang musika na sa kanya ang kadaldalan nito. Pinagpatuloy niya ang pagbubutones ng polo. Hindi niya pinansin si Vicky kahit nasa loob na ito ng silid niya. Lexus, tingnan mo. May 15 na nag-follow sa akin simula nang makita kanila sa video ko. Halika, samahan mo ko sa live ko. Baka tumaas pa ang followers ko kapag kasama kita. Excited nitong sabi habang pinapakita ang cellphone sa kanya. May trabaho ako, Vicky. Inalis nito ang cellphone sa harapan niya at iniligay sa bulsa. Natigilan si Lexus nang tumayo ito sa unahan niya. Pinagpatuloy nito ang pagbubutones sa polo niya at inayos din nito ang kwelyo niya. Gagabihin ka ba ulit ng uwi? Tanong nito na bahagyang nakatingala sa kanya. Kunot na ang pinagmasdan ni Lexus si Vicky. Wala namang nagbago sa morena at maganda nitong muka. Simple pa rin to tulad nung una niya itong nakilala. Pero nagtataka siya dahil madalas na niya itong pinagmamasdan sa tuwing hindi ito nakatingin sa kanya. May mga katangian ito na pumipigil sa kanya sa pag-alis at nagmamadali naman sa kanyang pag-uwi. Gusto niya ay lagi itong nakikita. Mas matanda lamang siya ng 5 taon kay Vicky kaya naman nauunawaan niya na madalas ay para siyang may kasamang batang makulit sa bahay, na na-enjoy naman niya. Hoy, tinatanong kita, bakit natulala ka na riyan, opa? Pukaw sa kanya ni Vicky. Hindi ko alam. Tipid niyang sagot na hindi inaalis ang tingin dito. Ngumiti si Vicky. Nahahawa siya sa ngiti nito, kaya napapangiti rin siya. Kumain ka muna bago umalis. Nagluto ako ng breakfast natin. Ano gusto mong ulam pag uwi mo mamaya? Ikaw na lang ang pumili. Masarap naman ng mga putahing niluluto mo palagi. Binawala mo pa ako. Kung hindi lagi masarap ang tulog ko rito, hindi kita ipagluluto. Malakas din ang hatak mo sa 6 kong followers. Naka 1,000 plays ang una mong video. Partida, nakaupo ka lang nun at nanonood ng TV. Paulit-ulit yata nilang pinanood yun. Itigil mo na pagkuha ng video sa akin, Vicky. Bakit naman? Wala akong content kapag tinigil kong pagkuha ng video sa'yo. Sinabi mo sa akin, hindi ako pwedeng lumabas. 2 lang tayo rito at ikaw lang ang choice ko para sa content. Saka, ito lang ang libangan ko. Makaka-apekto yun sa trabaho ko. Ano bang trabaho mo, Lexus? Ilang buwan na tayong magkasama pero hindi ko pa rin alam kung anong trabaho mo. Hindi rin malinaw sa akin kung bakit nasa panganib ang buhay ko. Ano ba talagang meron? Vicky, nag-upload ka ng video ng mga magnanakaw noon. Hindi lang sila basta magnanakaw dahil bigatin sila at gumagamit ng dahas. Yung 2 lalaki na pumasok sa silid mo, tauhan nila yun.
Masyadong tahimik ang grupo nila ngayon at nagdududa ako sa pananahimik nila. Baka may maitim silang plano. Kaya huwag kang lalabas sa kondo natin hanggat hindi sila nahuhuli. Sandali, si Marshmallow lang ang nakakita ng video ko bago yun biglang nawala sa account ko Huwag mo sabihin na ikaw si Marshmallow. Saka pulis ka ba? Bakit may alam ka sa mga lalaking yun? Umiwas ng tingin si Lexus nang mabisto ni Vicky. Oy, umiiwas ng tingin. Ikaw nga si Marshmallow, no? Pangungulit nito. Yes, that's my account. Ano? Hay, andaya mo ha. Sabi mo wala kang Facebook account. Meron naman pala. Gagawa ko lang nun para hanapin ang account mo. Dahil nga alam kong nasa panganib ka noon. Talaga? Bakit? Na-love first sight ka ba sa akin? Nahumaling ka ba sa ganda at talino ko? Ay, ang sabi ko nasa panganib ka. Lumabas ka na nga, ang kulit mo. Tinulak ni Lexus palabas ng sirig niya si Vicky. Tumatawa naman ito at patuloy sa pangungulit sa kanya. Huwag ka nang mahiya, Opa Lexus. Mas malakas naman ang tama ko sa'yo nung una tayo nagkita. Bilisan mo na riyan at sumunod ka sa kusina. Aayusin ko lang ang mga pagkain sa mesa. Sige na. Alis ka na. Tumatawa naman itong umalis. Napailing na lang si Lexus. Sa kabila ng pagiging kalog ni Vicky, maalaga naman ito at maalalahanin. Dalawa lang yon sa magaganda nitong katangian. Pero mas nakakaaliw ang pagiging madaldal nito at masayahin. Parang napakarami nila sa bahay kahit dadalawa lang sila. At tama rin ito. Humanga siya sa simpleng ganda nito noong una pa lamang nilang kita. Lexus, kailan mo ko ibabalik sa bahay namin? Tanong ni Vicky habang nilalagyan nito ng pagkain ng plato niya. Simula nung magsama sila, palagi na nitong ginagawa yon bago ito kumuha ng sariling pagkain. Tumingin siya kay Vicky na naghihintay ng sagot niya. Bakit mo tinatanong yan? Ayaw mo na ba rito? Hindi naman. Pero baka masanay ako sa ganitong buhay. Ang lambot at ganda ng tulugan ko, tapos hindi nawawalan ng pagkain dito. Iniisip ko tuloy kung kumakain ba ang pamilya ko. Nagpapakasarap ako rito tapos sila naghihirap pala. Nakwento ko naman sa'yo na lagi kami nangungutang sa tindahan, di ba? Tungkol sa pamilya mo, inilipat ko na sila ng tirahan. Pinalis ko na sa construction ng tatay mo at binigyan ko siya ng sariling auto shop. May mini grocery store na rin ang nanay mo sa bagong nilang bahay. Binigyan ko rin ng scholarship ang 5 mong kapatid. Sa tingin ko naman, hindi sila kinakapos sa pagkain ngayon. Inaasahan ni Lexus na magiging masaya si Vicky sa balita niya. Pero kalungkutan ang pinakita nito sa kanya. Paano kapag nagdesisyon ka na ibalik ako sa amin? Babawiin mo rin ba mga binigay mo sa pamilya ko? Gusto mo na bang umuwi sa inyo? Hindi. Then end of conversation. There's nothing to talk about anymore, Vicky. Pagtatapos niya sa usapan, bago sinimulan ng pagkain. Tahimik lang sila hanggang matapos ang agahan at pumasok siya sa trabaho. Pumasok si Lexus sa headquarter ng Spy Division sa Fortress Building. Sinalubong agad siya ni Lennon nang makita siya at inakbayan. Kamusta ang bagong kasal? May inaasahan na ba akong inaanak? Tanong nito sa kanya. Wala pa, hindi pa kami nag-honeymoon. Isang beses ko pa nga lang nahahalikan ng asawa ko sa harapan pa ng altar. Oh, bakit masama yata ang loob mo? Gusto mo ba ng marshmallow? Ayoko. Pagtanggi niya. Wow, itong unang beses na tamagi ka sa paborito mong pagkain Nagbago na ba ang paborito mo? Si Miss Vicky Montana na ba yan? Pangungulit ni Lennon. Inalis niya ang braso ni Lennon sa balikat niya at lumapit kay Kiefer. Natanaw naman niya sa opisina nito si Captain Pigeon. Hindi na siya lumapit dito nang makitang abala ito sa harap ng computer. Kamusta nga pala? Nakuha mo na ba ang cellphone na kasama mo? Tanong ni Kiefer sa kanya. Bumuntong hininga si Lexus sabay iling. Hindi niya binibitiwan ang cellphone niya. Parang karugtong ngayon ang buhay niya. Kahit sa pagtulog, kayakap niya yun. Dude, dapat ikaw ang nasa pwesto ng cellphone at kayakap ng asawa mo. Mahina pa lang ang Lexus namin. Natalo ka pa ng cellphone. Umiiling na komento ni Lennon. Nire-respeto ko si Vicky. Hindi pa niya alam na habang buhay na siyang nakatali sa akin. Ang alam niya, pansamantala lang ang kasal namin. Kahit gusto ko,
Hindi ko siya pwedeng hiwalayan. Itatakwil ako ng mga magulang ko at baka patayin din ako ng tatay niya. Spy ako at sumailalim sa training. Pero iba ang kayang gawin ng isang ama kapag nasaktan ng anak niya. Hindi ako susugal para mapahamak ang sarili ko. Ang dami mong sinabi, dude. Pwede mo naman sabihin na ayaw mong hiwalayan si Vicky. Tell me, in love ka na sa kanya, no? Sabi pa ni Lennon na tunog ng aasar. You're right. She's crazy, but she's mine. Nakangiti niyang sagot. In love? Well, di pa niya masabi, pero masaya siya kasama si Vicky araw-araw. Tinukso naman siya ng dalawa niyang kasama, pero napatigil din ang tuksuhan nila nang marinig nila ang boses ni Captain Pigeon. Get ready. I found their new hideout. Hudyat yun para maghanda sila sa isang operasyon. Mabilis kumilos ang spy division kasama ang bagong mga agent. Kung noon ay 5 lamang sila sa grupo kasama si Chief Booster, pero ngayon hindi na nila kailangan ng backup mula sa ibang dibisyon. Kaya na nilang suportahan ng tao ang mission nila, kahit magdalawang grupo pa sila. Ang unang grupo ay susugod sa hideout nila sa bayan ng Santa Mesa. Ang ikalawa naman ay pupunta sa Colandes Bank. Yun ang target ng grupo nila ngayon. Let me remind you once again, agents. Think multiple times before you move. Understand? Pahayag ni Captain Pigeon sa grupo. Yes, Captain. Sabay-sabay na sigaw ng mga agent. Now move. Sumakay sila sa kani-kanyang sasakyan bago umalis. Magkasama sila ni Lennon sa ikalawang grupo habang nasa unang grupo naman si Captain Aveline. Gusto mo ba ng marshmallow? Nakangising tanong ni Lennon habang nasa biyahe sila. Halatang inaasar na naman ito si Lexus. No, thanks. Sagot niya. Nag-online siya sa Facebook account niya at agad bumungad sa kanya ang Facebook Live ni Vicky sa labas ng kondo. Isang oras na yun kaya tinawagan niya agad ang asawa. Ilang ring ang narinig niya bago nito sinagot ang tawag niya. Vicky, where are you? Hindi niya agad narinig ang sagot ni Vicky kaya nag-alala siya. Vicky, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Bakit may video ka sa labas ng kondo? Saan ka pumunta? Sunod-sunod niyang tanong. Lexus, opa. Nahihirapan itong sabi na mas lalong nagpakaba sa kanya. Vicky, ano nangyayari? Nasan ka? May narinig siyang malakas na tunog sa kabilang linya kasunod ng muntong hininga ni Vicky. Thank you, Lord. Success! Dinig niyang sabi pa nito. What are you talking about? Nasaan ka ba? Muli niyang tanong. Labis siyang nag-alala para rito. Sandali, Lexus. Maglilinis lang ako. Vicky, pinag-alala mo ako. Ano bang lilinisin mo? Bakit ayaw mo sabihin kung nasan ka? Ang OA mo, opa. Nasa CR lang ako. Tumigil ka nga riyan. Natatawa nitong sagot. What? Nasa CR ka? Gulat niyang sabi. Narinig pa niya ang tawa ni Lennon sa tabi niya. Ang OA talaga ng reaksyon niya dahil akala niya ay nasa panganib si Vicky. Oo, nasa CR lang ako. Pumunta kasi ang mami mo sa kondo natin kanina at inutusan niya akong pumunta sa bangko. May appointment daw kasi siya sa dermatologist. May pinadala siyang pera pero nasa counter na ako nung sumama ang tiyan ko. Hindi ko napigilan at nakagamit ako ng CR dito sa bangko. Mabuti na lang mababait ang mga tao dito sa Colandes Bank. Kung hindi baka nagalat na ako dito kanina pa. Bumalik ang pag-aalala at malakas na kabog sa dibdib ni Lexus nang marinig kung nasaan si Vicky. Colandes Bank? Nasa Colandes Bank ka? Oo, may problema ba? Vicky, makinig ka sa akin. Umalis ka na sa bangkong yan. Ha? Paano ang pera ng mami mo? Para daw yun sa future apo niya eh. Iwan mo na ang pera dyan at bumalik ka sa kondo natin. Kaya kong buhayin ang anak natin nang hindi humihingi ng pera sa mga magulang ko. Lexus, wala namang sinabi ang mami mo na magmumula sa atin ang tinutukoy niyang apo. Huwag kang advance. Tumingin si Lexus sa relo na nasa bisig niya. 10 minutes na lang at nasa Colandes Bank na sila. O Vicky, hindi ako nagbibiro. Umalis ka na riyan. Muli niyang sabi. Oo na, ibabalik ko na lang sa kondo ang pera ng mami mo. Samahan mo na lang ako sa isang araw bumalik dito kapag day off mo. Nakahinga ng maluwag si Lexus nang pumayag si Vicky. Pero muling bumalik ang kaba niya nang marinig ang isang putok sa kabilang linya. Sanay na siya sa klase ng mga putok at alam niyang nagmula yun sa isang baril. May pistahan yata sa bangko ngayon. Lalabas na ako, Lexus. Uuwi na lang ako pagkatapos ng kasiyahan nila rito.
Manonood lang ako. Huling sabi ng misis niya sa kabilang linya na lalo niyang ikinabahala. No, Vicky, don't. Naputol na ang linya ni Vicky bago pa niya ito mapigilan. Sunod-sunod siyang napabulalas ng mura dahil sa pag-aalala. Easy lang, tol. Walang masamang mangyayari sa asawa mo. Huwag kang gagawa ng desisyon na maghahatid sa'yo sa kamay ni Lady Sia Gibson. Alalahanin mo, wala pang napupunta sa disciplinary action mula sa grupo natin. Huwag mong pangunahan yun. Payo sa kanya ni Lennon. Pinakalma ni Lexus ang sarili. Matalino ang asawa niya kahit na makulit at alam niyang magagawa nito ng paraan na hindi mahuli ng mga magnanakaw. Sa 10 posibilidad na iniisip niyang gagawin ni Vicky para makaligtas, isa man doon ay walang natupad. Nakita niyang nasa unahan ng mga hostage si Vicky nang makarating sila sa bangko. Shit! Damn that guy. Sino siya para tutukan ng baril ang asawa ko? Hindi ko siya mapapatawad. Gigil niyang sabi habang natatanong si Vicky na bihag ng hostage taker sa bangko. Parusahan mo siya mamaya kapag nakapasok na tayo. Hintayin lang natin ang hudyat ni Kiefer. Payo ni Lennon na nasa tabi niya sa driving seat. Habol-habol ni Lexus ang hininga sa galit habang hindi inaalis ang tingin sa direksyon ni Vicky. Nang marinig ang hudyat ni Kiefer sa kabilang linya, pinangunahan niya agad ang pagpasok sa bangko. Maayos ang posisyon ng hawak niyang baril. Maganda rin ang forma ng katawan niya, kaya sunod-sunod niyang napatumba ang mga kalaban. Sa tulong-tulong nilang pagkilos, mabilis nilang nahuli ang mga bank robber. Nilapitan naman niya ang lalaking tumutok ng baril kay Vicky at sinuntok ito. Hindi pa siya nakontento at pinagsisipapan niya ang lalaki. Tama na yan, dude. Puntahan mo na lang ang asawa mo. Awat sa kanya ni Lennon. Bumaling ang tingin ni Lexus kay Vicky. Umalis ito at taliwas sa exit ang tinatahak nitong direksyon. Mabilis niyang sinundan ng asawa. Nakita niyang tumigil ito sa tapat ng isang halaman at kinuha ang cellphone roon. Wow! Viral ang Facebook Live ko. Mabuti naisip kong ilagay ito rito bago sumama sa mga hostage kanina. Masaya nitong sabi. Sumama? What do you mean sumama ka? Tanong niya rito. Tumingin sa kanya si Vicky. Umiti ito at mukhang hindi siya nakilala dahil sa takip ng mukha niya. Hello, salamat po sa pagliligtas sa amin. Pasensya na kung aalis na ako. Nag-aalala kasi ang asawa ko at kailangan ko na umuwi. Ang ganda ko talaga para mag-alala ang gwapo kong asawa. Tumawa pa ito at mukhang kinikilig. Hindi nagpadala si Lexus sa kinitong itsura. Gusto niyang malaman ang tungkol sa sinabi nito kanina. Sagutin mo muna ang tanong ko. Ano yung tinutukoy mong sumama ka sa mga hostage? Yun ba? Nasa CR kasi ako kanina at narinig kong may pumutok. Akala ko party-party pero hostage taking pala. Naisip kong mag-live sa Facebook for the views kasi ang habol ko. Naisip ko rin na lugi ako kung hindi ako makikita sa video. Kaya sumali ako sa hostage taking. Ang talino ko, di ba? Proud at ngiting-ngiti nitong sabi. Hindi magawang magalit ni Lexus kay Vicky. Labi siyang nag-alala sa kaligtasan nito, pero views lang pala sa video ang habol nito. Nakalimutan niyang matalino ang asawa niya, pero ang laging taliwa sa sarili nitong kaligtasan ang matatalino nitong desisyon. Lumapit si Lexus kay Vicky at niyakap to. Nagulat siya nang bigla siyang itinulak ni Vicky at mabilis na lumayo sa kanya. Mawalang galang na, sir, pero may asawa na ako. Lumayo ka sa akin at wag mo akong yayakapin. Nakita ko kung paano ka makipaglaban kanina. At nakakahanga yun. Pero wag mo nang uulitin ang ginawa mong pagyakap sa akin. Baka magsisi ka. Namangha si Lexus nang makita ang unang beses na naging seryoso si Vicky. Marami pa talaga siyang hindi natutuklasan tungkol sa asawa. Pero lahat ng pinapakita nito ay nagugustuhan niya. It's me, Vicky. Your husband. Pakilala niya. Sir, wag mo ako lokohin para lang makayakap ka sa akin. Alam ko maganda ako at matalino. Pero hindi ako papatol sa'yo. Kung ako sa'yo umalis ka sa... Natigilan sa pagsasalita si Vicky nang mabilis niyang ibaba ang suot na mask para maniwala itong hindi siya nagsisinungaling. Lexus! Masaya nitong sabi at tumakbo palapit sa kanya. Binuka ni Lexus ang dalawang bisig dahil akala niya yayakap ito sa kanya. Pero nadismaya siya nang lumapit lang ito para magkasya sila sa kamera. Video tayo, Marshmallow. Ipagmamalaki ko sa mga followers ko na may astig akong asawa. Tinakpan ni Lexus ang kamera ng cellphone ni Vicky. Pinihit niya ito paharap sa kanya
at mabilis na pinaglapat ang kanilang mga labi. Napasinghap si Vicky nang halikan niya ito. Nararamdaman pa rin niya ang init ng labi nito sa labi niya kahit may suot siyang mask. Tinakot mo ako, misis. Sa susunod magpapaalam ka muna sa akin kapag lalabas ka. Mababaliw ako kapag napahama ka. Bakit pakiramdam ko? Totoo tayong mag-asawa, Lexus. Mag-asawa tayo, Vicky. At papatunayan ko yun pagbalik natin sa bahay. Bulong niya rito. Ngumiti si Vicky bago tumango. Inalalayan niya itong lumabas ng bangko at sinakay sa sasakyan nila pabalik ng fortress. Matagumpay rin ang naging operasyon ng grupo ni Captain Gijon at nahuli ng mga ito ang leader ng bank robbery syndicate. At sa kauna-unahang pagkakataon ay pinahiram na ni Vicky kay Lexus ang cellphone nito dahil sa mga ebidensya na natatago roon mula doon sa abandonadong bahay at sa bangko. Buti na lang at hindi nabura ng dalawang lalaki noon ang original copy ng video noon sa abandonadong bahay. Hindi makapaniwala si Vicky nang sabihin ni Lexus ang lahat tungkol sa mga nangyari pagbalik nila sa kondo. Mula sa shotgun wedding nila hanggang sa hostage taking sa bangko. Mahirap paniwalaan na habang buhay na silang magsasama ni Lexus. Pero masaya siya na hindi na sila maghihiwalay. Kung hindi dahil sa shotgun wedding, wala sana siyang asawa na kasing gwapo at kasing astig ni Lexus. Nakakagulat ang trabaho nito, pero tanggap niya yon tulad ng pagtanggap nito sa kanya at sa katayuan niya sa buhay. Anong iniisip mo, misis? Malambing na tanong ni Lexus. Yumakap ito sa likuran niya. Napangiti naman si Vicky nang maramdaman ang matipuno at hubad nitong katawan sa likod niya. Mainit-init pa ang nangyari at nag-iinit pa rin ang pisngi niya sa unang beses nilang pagsasalo sa init ng gabi bilang mag-asawa. Magkatabi silang nakahiga sa ibabaw ng kama habang nababalot ng kumot ang mga katawan nila. For the view sana yun, pero hindi niya pwedeng i-share sa followers niya kung gaano kahot ang asawa niya. Baka i-block din siya ni Meta at masayang ang effort niya sa mga unang video niya. Malapit na niyang makuha ang monetization sa Facebook, kaya konting push pa for the views. Iniisip ko kung paano ako natulala sa'yo nung una tayo nakita. Tumakbo pa ako dahil akala ko kasama ako sa inahabol ng mga lalaking humahabol sa'yo. Hindi pala. Napagod tuloy ako. Natatawa niyang sabi. Yeah, I remember that day. Anong iniisip mo sa akin nung araw na yun? Nothing. Wala? Bakit wala? Dismayado niyang tanong. Akala pa naman niya ay may naramdaman itong koneksyon sa pagitan nilang dalawa. You're just a normal passerby that day, wife. Nothing special that interests me. But everything changed after your accident. Pero aminado naman ako na nakitan ako sa'yo nung una nating kita. Kahit na mabilisan lang yun. Hindi ko rin nakalain na masusundan pa yung pagkikita na yun. Pero paano nagbago? Tumabing iba ang mukha ko noon dahil unang tumama sa lupa ang pisngi ko nung gumulong-gulong ako. Akala ko talaga kukunin na ako noon ni San Pedro. Hindi tungkol doon. Walang nagbago sa'yo, pero nakuha mo ang atensyon ko. Kung sa ibang tao, baka nabalian ka ng buto dahil sa aksidente. Pero sugat lang ang natamo mo. Mas inilala mo rin ang Facebook Live kaysa gamutin niya mga sugat sa katawan mo. Yun ang dahilan kaya gumawa ako ng account at hinanap ko ang account mo. Nagtataka ako kung anong meron sa Facebook Live para mas una mong isipin yun. Hanggang saan naging libangan ko ng panonood sa'yo. At inaamin kong inaabangan ko na rin ang mga live mo. Marami kang katangian na nakakahanga at magaling kang magluto, misis. Mahilig akong kumain ng masasarap na putahe pero ikaw na ngayon ang paborito ko. Masyado mo akong pinapakilig, Marshmallow. Huwag kang ganyan. Baka bigyan kita ng 100 anak. Biro niyang kilig na kilig. That's a good bet, misis. Hindi ko susukuan ng 100 yan. Masama palang magbiro sa isang Lexus Heatherberg na isang spy dahil hindi siya nito tinigilan buong gabi. Bago matulog, 3 salita ang ibinigay nila sa isa't isa. Ang salitang I love you. Habang tumatagal ay nabuo ang pagmamahal nila sa isa't isa. Nangako sila ng habang buhay na pagsasama noong ikasal sila. Pero akala niya ay parte lamang yun ang kasunduan nila ni Lexus. Ngunit ngayon, nangangako siya na habang buhay itong sasamahan sa tatahakin nilang buhay sa hinaharap. Nagsimula man sila sa shotgun wedding, pero hindi pa nandalian ng pagmamahalan nila, kundi pang habang buhay kasama ang magiging mga anak nila. Lumipas pa ang 9 na buwan,
Inaasahan na rin ni Lexus at Vicky ang pagdating ng unang baby sa pamilya nila. Lexus! Sigaw ni Vicky. Nagmamadali namang lumabas mula sa kusina si Lexus. Mrs., anong nangyayari? Manganganak ka na ba? Nagmamadaling sabi nito. Kasalukuyan itong naghuhugas ng mga plato, kaya may bula pa ito sa magkabilang braso. Lexus, natanggap ko na ang unang sahod ko kay Meta. Masayang balita ni Vicky. Pinigilan naman ni Lexus sa pagtalon si Vicky. Buntis ka, Mrs. Huwag masyadong malikot. Baka mapahama kayo ni baby. Saway niya sa Mrs. Kaya naman niyang suportahan ang mga pangangailangan ni Vicky. Hindi siya tumitigil sa trabaho para bigyan ito ng magandang buhay. Mayaman din ang mga magulang niya. At kahit na anong oras ay pwede niyang i-take over ang mga negosyo ng pamilya nila. Pero masaya ang asawa niya sa paggawa ng mga content. Sinusuportahan na lang niya ito dahil masaya siya kapag masaya ito. Tumigil naman si Vicky pero bigla itong napangubi ng kumirot ang tiyan nito. Aray! Daing nito. Mabilis na kumilos si Lexus. Binuhat nito si Vicky at nagmamadaling isinakay sa sasakyan. Nakahanda na rin doon ang mga gamit para sa panganganak ni Vicky. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa ospital. Hindi na niya nahubad ang suot na apron dahil sa pagmamadali. Lexus, videohan mo ko habang nanganganak. Content yan. Utos ni Vicky habang nasa delivery room na ito. Mrs., focus ka muna sa paglabas ni baby. Manganak ka muna bago mag-video, okay? Malambing niyang sabi. Hindi na ito nakipagtalo sa kanya. Pinagpawisan si Lexus habang nanganganak ang asawa niya. Pero sobrang kaligayahan ang naramdaman niya nang lumabas ang panganay nila ni Vicky. Isang batang babae ang pinagkaloob sa kanila ng Diyos. I love you, Mrs. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. I'm so proud of you. Maayos mong inilabas sa mundo ang panganay natin. Bulong niya kay Vicky habang nasa dibdib nito ang bagong silang nilang sanggol. I love you too, Marshmallow. Hindi ko kayo ipagpapalit ng anak natin sa kahit na anong bagay. Mas mahalaga kayo kaysa sa content ko. Napangiti si Lexus bago halikan sa noo ang asawa niya. Libangan lang nito ang paggawa ng content. Pero buhay nito ang pamilya. At ang pamilya ang totoong yaman sa buhay nila. Ilang saglit pa ay dumagsa na roon sa kwarto ng ospital ang mga pamilya nila. Dumalaw rin ang ibang agent ng Fortress upang batiin silang mag-asawa. Pero hindi na nakapag-video si Vicky dahil nahihiya ito sa mga kasamahan ni Lexus sa trabaho. Masayang-masaya sila nang makauwi ng bahay. Buong-buo na ang pamilya nila. Napag-usapan nila na dadagdagan pa nila ang kanilang anak kapag pwede na. At natupad nga yun nang makailang taon sila ng pagsasama. Habang tumatagal ay mas lalo pa silang nai-inlove sa isa't isa. Unexpected man ang kasal nila at sapilitan. Hindi man sila in love sa isa't isa noong ikinasal sila. Pero napatunayan nila na kaya palang matutuhan ng pagmamahal. Mag-focus lamang ang bawat isa sa compatibility, values at commitment. Kusa na lang uusubong ang pagmamahal, lalo na kung uunawain ng isa't isa. Kaya naman ngayon ay masaya silang nagsasama kasama ang mga anak nila at makatuparin nila ang 100 ng anak kapag kayang-kaya pa ni Vicky. Marami na siyang nai-content ngayon sa Facebook tungkol sa pagiging ina at asawa na hindi naman pinagsasawa ang suportahan ng kanyang paboritong OPA Pinoy version. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.